Sa labas, matiyagang naghihintay si Namgang, malalim ang iniisip. Akala ko ang 2 taon ay masyadong maikli para sa aking adeng para makamit ang anumang mahalagang bagay. Sino namang mag-aakalang mapapalibutan lang siya ng mga tauhan? Sinuri niya ang mga tao sa harap niya. Inaasahan ko pa naman na ang laban na ito ay magiging boring. Pero kung ganito ang kalagayan, noon lumabas si Diseo. Anong iniisip mo, kuya? Bahagyang nagulat si Namgang Don, napansing mas matangkad na si Diseo. Nandyan ka na pala. May iniisip lang ako. Hinawakan ni Diseo ang kanyang braso. Mukhang may sasabihin ka. Farah, lumipat tayo ng pwesto. Namutla si Namgang Don, mabilis ang takbo ng isip. Hinawakan niya ang braso ko nang walang pag-aalinlangan. Nagsimulang maglabas ng mapanganib na aura ang lalaki na tila handa na para sa isang duel. Hinawakan lang kita, pero parang gusto mo na agad bumunot ng espada. Pero kabaligtaran sa inaasahan niya, nagsabi si Diseo. Alam mo ba ang lugar na yon? Yung pinakain mo ako ng napakaraming masasarap na pagkain. Yung lugar na yon, gulat na sagot ni Namgang Jo. Nang walang pag-aalinlangan, hinailan ni Diseo ang kanyang braso at nagsimulang maglakad ng mabilis. Farah, bilasan natin. Sumisigaw na ang tiyan ko sa gutom, masayang sabi ni Diseo habang puno ng pagkain ang bibig. Alam mo, ang tunay na pagkain ay dapat may karne sa mesa. Pinanood lang siya ni Namgang Jo habang iniisip sa sarili, lumaki nga siya pero hindi siya tumalino. Paano kung may lason ang pagkain na ito? Ipinatong niya ang baba sa kanyang mga kamay at tinawag ang pang-apat na kapatid. Nagulat si Diseo at sumagot, oo. Nagsimulang magpangaral si Namgang Jo sa nag-aalalang tono, hindi ka dapat basta-basta nagtitiwala sa mundong ito, kahit sa sarili mong pamilya. Hindi lang tayo basta pamilya, tayo ang pinakadakilang pamilya sa buong mundo. Kumunot ang noo ni Namgang Jo, ang boses ay puno ng hinala, natatakot ka ba? Natatakot ka bang baka may inilagay ako sa pagkain mo? Tiningnan lang siya ni Diseo ng tulala, puno pa rin ang bibig. Pero pagkatapos ay ngumiti siya ng malapad. Hindi, ikaw kaya ang kuya ko. Baka saktan ako ng iba, pero alam kong hindi mo yun gagawin. Hindi ka pa naging masama sa akin. Pinapakain mo pa nga ako ng masarap. Dahil sa mga salita niya, namula si Namgang Jo at naging mailang. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang ipilit ang punto. Hindi ka dapat pabaya. Natawa lang si Diseo. Haha, ayos lang yan. Nandito ka naman. Bumalik si Namgang Jo sa pagkain, ang tono ay naging seryoso. Ubusin mo na ang pagkain mo. Naparito ako para pag-usapan ang oras ng ating duel. Biglang nagliwanag ang mukha ni Diseo. Kailan mo gustong gawin? Sagot ni Namgang Jo, habang naniningkit ang mga mata. Paano kung bukas? Nabigla si Diseo at muntik ng mabulunan. Pagpapatuloy ni Namgang Jo, walang limitasyon sa dami ng lalahok. At matatapos ang laban kapag sumuko na ang isang panig. Sa ganoong paraan, walang magiging reklamo. Nagtanong si Diseo ng may kuryosidad, hindi ka ba lalaban? Tumango si Namgang Jo, syempre hindi. Pagkatapos ay ngumisi siya ng may tusong tingin sa mukha. Hindi ba't ang tunay nating laban ay para sa titulong Young Lord? Naguguluhan si Diseo. Oo nga, inilatag ni Namgang ang kanyang mga kondisyon. Kapag nanalo ako bukas, may pabor akong hihilingin sa iyo. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Nabalitaan kong napakagaling ng mga tauhan mo. Kapag natalo ka, isa sa 3 tauhan mo ay kailangang sumama sa akin. Biglang tumayo si Diseo at ibinagsak ang mga kamay sa mesa. Ano ka mo? Ang kanyang sigaw ay umalingaw sa buong silid habang palabas siya ng pinto. Tinitigan siya ng mga nakatatanda at ngumisi lang si Batan. Nag-uusap lang kami ng maayos. Nag-gesture si Mungkang na parang magsisimula ng laro. Agad na nagtanong si Diseo, nasaan ang mga tauhan ko? Sagot ni Mung, napagod sila pagkatapos kumain, kaya bumalik na sila sa kanilang mga kwarto para magpahinga. Gusto mo bang tawagin ko sila para sa iyo? Pinutol siya ni Diseo. Hindi na, nakatakda na ang duel bukas ng hapon. Nagulat ang 2 matanda. Idinilat ni Diseo ang kanyang mga mata ng may determinasyon. Kailangan na nating maghanda agad. Hindi opsyon ang matalo.
Naglagay siya ng piraso ng laro sa board, habang sinasabi ang mga panuntunan. Walang limitasyon sa mga kalahok. Matatapos ang laban kapag sumuko na ang isang panig. Siguradong ipapadala niya ang Duyan Sword Brigade para lumaban. Tanong ni Diseo, kung sila ang makakalaban natin, may pag-asa ba tayong manalo? Hinawakan ni Batan ang kanyang baba habang malalim ang iniisip. Kung 2 taon na ang nakakalipas, siguradong talo tayo ng 100%. Pagkatapos ay ikinuyom ng matanda ang kanyang kamao, kumunat ng malalim ang kanyang noo. Pero nag-ensayo tayo sa nakalipas na 2 taon, hindi tayo basta-basta susuko. Sa narinig, itinaas ni Mungkang ang kanyang kilay at sumingit. Si Namgang Chin, ang elder ng Duyan Sword Brigade. Kung hindi natin siya mapipigilan bukas, matatalo tayo bago pa natin malaman ang nangyari. Tinapos niya ito nang may pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang 2 matanda ay nalunod sa iniisip. Biglang pumunta si Diseo sa likod ni Batan, ang boses ay puno ng panunukso. Anong problema, matanda? Natatakot ka ba? Natatakot kang masaktan? Nang makitang namula ang mukha nito habang nagngangalit ang mga ngipin, nagpatuloy siya. So, natatakot ka nga talaga? Wow! Akala ko pa naman ay kung sino kang kung magsalita tungkol sa pakikipaglaban para sa iyong batang Panginoon. Puro hangin lang pala yon. Nap-icon si Batan, nagpakawala ng kamao sa likod niya at sumigaw, gusto mo bang masuntok? Umiwas si Diseo, may mapang-asar na ngiti sa mukha. Sige nga, akala mo ba ay pareho pa rin ako ng dati na madaling saktan? Sumingit si Kung ng may seryosong tono. Hindi lahat ng umaabot sa transcendent state ay pare-pareho. Mayroong isang tao na dumanas ng matinding hirap, hinarap ang kabiguan at tagumpay ng paulit-ulit bago narating ang antas na iyon. Pagkatapos ay mayroon kang isang tao na narating ang transcendent state ng walang anumang hirap, na parang naglalakad lang sa isang maayos na kalsada. Nakikita silang dalawa bilang masters ng transcendent state, pero ang una ay mas matibay kaysa sa huli. Sa sandaling marating ng unang mandirigma ang antas na iyon, ramdam na niya ang kanyang mga limitasyon at ayaw na niyang ituloy. Ang pangalawa naman, ay hindi pa nakakaranas ng totoong hirap. Kaya ginagamit niya ang lakas na iyon para umakyat pa ng mas mataas. Si Namgung King ay isang henyo na eksaktong gaya ng pangalawang mandirigma. Hindi lang iyon, ipinanganak siyang may tinatawag na divine power, na wala ang iba. Nagtaas ng kilay si Diseo, may ngiti sa mga labi. Ganoon ba? Panunukso niya. Ibig bang sabihin niyan ay natatakot kayong mga matatanda? Biglang tumawa ang 2 lalaki. Sabi ni Mungkong, seryoso, agad-agad kang nagbibigay ng conclusion. Pagpapatuloy niya, sa madaling salita, sa isang one-on-one na laban, ang tsansa niya ay 50%. Sabi niya nang may kumpiyansa, habang itinuturo ang sarili. Para naman sa akin, mas lamang ako sa matandang ito, kaya ang tsansa ko ay 60%. Sa narinig, ibinagsak ni Diseo ang mga kamay sa mesa. Kung ganoon, ayos na ang lahat. Kinabukasan ng hapon sa main arena, isang malaking crowd ang nagtipon-tipon. Hindi mapigilan ng mga manunood ang mag-usisa ng may pananabik. Ang lahat ay excited na masaksihan ang laban sa pagitan ng 2 batang Panginoon ng pamilyang Namgang. Pero biglang may humingle sa crowd, itinuro ang kalayuan at sumigaw, tingnan niyo roon. Napalingon ang lahat, at isang bugzo ng pagkamangha ang bumalot sa kanila nang dumating ang Grand Strategist. Ang makitang malakas at malusog ang Grand Strategist ay nagbigay ng kapanatagan sa lahat, tinitiyak sa kanila na ang martial world ay nasa mabuting kamay. At sa tabi niya ay ang vice-estratista na ang pambihirang talento, sa kabila ng kanyang kabataan, ay nag-uutos ng respeto mula sa lahat. Biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng mga yabag, pumutol sa ingay. Nalaglag ang panga ng mga manunood nang makilala ang bagong dating. Walang iba kundi ang martial god mismo, ang pinakamalakas sa silong ng langit at master ng number 1 na pamilya sa mundo. Humakbang siya pasulong at umupo ng may ganap na awtoridad. Sumabog ang hiyawan sa kanyang pagdating. Dahil sa presensya ng martial god, ang atmosfera ay naging puno ng tensyon, isang hindi maipaliwanag na pressure ang bumigat sa lahat. Isang figure pa ang pumasok sa arena at nag-anunsyo ng malakas, mga ladi at ginoo,
ang laban sa pagitan ng pang-apat na batang Panginoon at ng pangatlong batang Panginoon ay magsisimula na ngayon. Ang mga manunood ay nagsigawan sa excitement, nag-cheer para magsimula na ang laban. Tuwang-tuwa si Jiang Man. Magsisimula na rin sa wakas ang labanan. Sa malapit, magkadaop ang mga kamay ni Hoya na kinakabahan, tahimik na nagdarasal para sa kanyang batang Panginoon. Bumukas ang gate at isang grupo ng mga nakakatakot na figure ang pumasok, lalo pang nagpaingay sa crowd. Iyon ang Dayuan Sword Brigade, ang pinakamalakas na legion ng pamilyang Namgang. Nagtakbuhan ang mga tao para maglagay ng ginto sa mga betting chest. Itinataya ang kanilang mga taya sa brigade na ito. Isa sa mga buki ang lumapit kay Jiang Man. Aking Panginoon, kanino kayo tataya? Naglabas si Jiang Man ng isang mabigat na pouch na puno ng pilak at idineklara, itataya ko ang lahat sa pang-apat na batang Panginoon. Hawak mo na ang pera, kaya tigilan mo na ang pagtitig. Senggal ni Jiang Man, maliban sa akin, sino pa ba ang maglalakas loob na tumaya sa pang-apat na batang Panginoon? Noon pumasok si Diseo, nakatingin sa nangungutyang crowd. Sabi ng isa, iyan ba ang Namgang Legion? Mas boring pa ito sa inaakala ko. Hindi sila pinansin ni Diseo, at dirdiretsong lumakad sa harap nito. Nagsalita siya, Kuya, bago tayo magsimula, may isa akong sasabihin. Kumunat ang noo ni Namgongjan. Pagpapatuloy ni Hanggo, ang panig ko ay may 53 tao, pero ang panig mo ay mas marami. Kung mag-o-neon-1 tayo, ang labang ito ay magtatagal ng husto. Sagot ni Namgongjan, o ano ngayon? Mungkahi ni Hanggo, mag-group battle na lang tayo. Ang Dayuan Sword Brigade laban sa Tianlong Brigade. Simple at epektibo, ngumisi si Namgongjan. Siyempre, pwede kang tumanggi kung natatakot ka. Dahil sa panunukso, nagdilim ang mukha ni Namgongjan, bumakat ang mga ugat sa kanyang noo. Ang mga lalaking nakatayo sa harap niya ay naghanda na, ang kanilang mga kamay ay lumapit sa kanilang mga espada. Nagkunwaring inosente si Diseo, nakatayo lang na parang nag-iisip, medyo sobra na ata to. Haha, tumawa ng malakas si Namgangchi na parang iyon ang pinakamasayang biro na narinig niya. Tumayo siya at nag-anunsyo ng malakas, ang mungkahi ng batang Panginoon ay tiyak na interesante. Pero gusto ko ring gumawa ng sarili kong counter-proposal. Nagtanong si Diseo ng may pagdududa, at ano yun? Mapagmataas na ngumisi si Namgangchi. Lalaban tayo bilang mga koponan. Ang bawat panig ay pipili ng isang kapitan. Mas interesante, di ba? Hindi lang kayo lalaban, kundi kailangan nyo ring protektahan ang sarili ninyong kapitan habang sinusubukang pabagsakin ang kalaban. Ang mga manunood ay sumang-ayon, marami sa kanila ang tumatango, napakaganda niyan. Isang mahusay na ideya, pero mukhang hindi nasisiyahan si Diseo. Isip niya, ang gusto ko ay group match. Pero hindi ko inaasahan ang ganitong twist. Mukhang simple at hanggal si Elder Namgangchin, pero tauhan siya ng tuso kong pangalawang kuya. Kailangan kong malaman ang tunay nilang laro. Kung tatanggi ako rito, ang buong group match ay mawawala. Sige na nga, subukan natin. Lumingon siya para humingi ng tango kay Baton bago sumigaw, naiintindihan ko. Tinatanggap ko. Pero may isa pang detalye. Ang bawat panig ay pipili ng kapitan ng kabila. Hindi ba't mas kapanapanabot yun? Sabi ni Namgangchin nang may masamang ngiti. Teka lang, ang kapitan na itinatalaga namin ay si Diseo. Itinuro niya ang daliri diretso sa kanya. Nabigla si Diseo, mabilis ang takbo ng isip. Kung ako ang kapitan, ang kailangan lang nilang gawin ay pabagsakin ako, at ang laban ay magiging napakasimple para sa kanila. Mula sa stands, nangutya si Namgang Dion. Haha, nahulog ka na sa bitag ng pangalawang batang Panginoon. Kung actress ka ngayon, ang kahihiyan ng laban na ito ay susunod sa iyo sa buong buhay mo. Kaya sige, ipakita mo sa kanila kung paano. Papatakas ang munting batang Panginoon sa perpektong bitag na inihanda ng aking kuya. Nanindigan si Diseo, hinawi ang lelayan ng kanyang robe. Kung ganoon ang usapan, ang kapitana itatalaga namin. Ang bagong lalaking iyon ay isang magandang pagpipilian, bagaman may kutob akong baka malakas din siya. Itinuro ni Diseo ang lalaki, isang mandirigman na kapansin-pansing mas maliit kaysa sa iba sa kanyang team.